Sa video na to, mag-hiking tayo sa tabing dagat. Katutubo po na nangangalaga dito sa Sabang Falls o yung Piamalaguan Falls, yung mga katutubong tagbanwa. Pupuntahan natin ang isang atraksyon dito sa Barangay Kabayugan, ang Piamalaguan Falls o mas kilala bilang Sabang Falls. Ang trip! Ang lamig! Lamig, grabe! Meron pang parang upo-upuan. Tara! Ituturo ko sa inyo kung paano marating ang lugar na to, ano ang dadaanan at gaano siya kalayo. Ito, malapit na talaga. Paglagpas natin dyan sa may bato na yan, yan na, yung falls. Kaya tara, sabay-sabay natin tuklasin ang ganda ng Sitio Sabang, Barangay Kabayugan. Dito lang yan sa Puerto Princesa City, Palawan. Meron silang nest dito ng sea turtle pawikan. Ikukwento ko lang sa Sabang Falls, yan ay noon daw na panahon, may babae raw diyang inkantadang naliligo. Tara, simulan na natin ang adventure. Inimbitahan namin yung mga turista, yung mga local, pati mga dayuhan na bisitahin din po yung Piamalaguan Falls. Meron silang sinisingil na minimal lang naman, hindi naman ganun kalakihan na entrance fee para sa pag-maintain ng lugar. Tapos tulong na rin natin sa mga CBST, sa mga community na nangangalaga dito sa lugar. Para makatulong po tayo sa mga community, no? Lalo na po yung mga kapatid natin mga katutubo. Check alas 10 po ng umaga. Pupunta na tayo ng Sabang Falls o yung Piamalaguan Falls o mas kilala din bilang Sabang Falls. Yan, pero before tayo pumunta doon, kakain muna tayo para may lakas tayo papunta. Medyo malayo po eh. Kung nakikita nyo dun sa pinakadulo yung Tandol, yung puting bato na yun, na maliit na yun, sa unahan konti, yun na yung Sabang Falls. Dito tayo lalakad sa tabing dagat sa mga resort. Doon tayo kakain kila Ma'am Renelyn. Yan, ito 4 points na. Shout out pala sa Custom Drip. Ito yung suot natin na jersey dito sa beach ng Sabang. Meron silang nest dito ng sea turtle pawikan. Grabing init. Kain muna tayo bago tayo pumunta doon kasi mainit po. Medyo malayo yung falls. Tapos wala na makakainan doon sa loob. Dito muna tayo kay Ma'am Renelyn. Dito po tayo sa port ng Sabang. Ito yung sakayan ng papunta ng underground river. So yung mga bangka na yan, yung mga umaalis na yan, papunta po yan sa underground river. Nandito rin po yung office ng PPUR Management. Ayan, doon. PPUR Subterranean River National Park. Yan yung kanilang information office. Diyan kayo magpapabook. Tapos sasakay kayo doon ng bangka. So ito yung kanilang pinaka-pier. Ito yung office ng PPUR. Ito yung sakayan nila. Nakapila po yan. Ito yung mga bangka na sinasakyan papunta ng cave. Ito yung dispatching area nila. Itong kanila plastic paddle. Orin sila na kanilang mga dalawang way para makapunta doon sa cave. Itong by boat, pwede rin po yung by train. Medyo malayo lang yung Monkey Trail tsaka Jungle Trail. Pupunta po yan doon sa dulo, yung Tandol na yan. Yan. Paikot po yan sa loob. Tapos yung bundok na to sa taas, natatakpan kasi ng ulap. Yan po yung cave. Kung pupunta kayo ng cave, madadaanan nyo ito port na to. Kasi pupuntahan natin ng cave ay na falls doon sa unahan. Doon sa kayan sa kabila. Dito naman yung babaan para hindi mag-traffic yung mga bangka dito sa Sabang Port. Nandito tayo dadaan sa tabing dagat papunta ng falls. Time check, 11 o'clock na po ng tanghali. Mainit maglakad. So mas recommended dito maaga pa.
Pero di naman kasi tayo nagmamadali, kaya nagpatanghali tayo. Kaya nabot tayo ng tanghali. Pero okay lang kasi ilog yun. Pwede tayo magpalamig doon sa ilog. Tapos kung gusto mong magdagat, pwede naman kasi malapit lang yung nilalabasan ng ilog papunta po ng dagat. Dito abot pa yung mga motor eh. Pwedeng pasukin ng motor, tsaka alam ko 4 wheels pa, kasya pa dito para hindi masyadong malayo yung lalakarin. Dito may mga accommodation pa. Sunbird Restaurant and E-Bamboo Cottages. Ito. So gusto nyo ng tahimik, malayo doon sa mga ibang guest, no? Kasi doon crowded eh. Kung gusto nyo ng tahimik, pwede po dito sa left side ng Sabang. Yan, sa unahan meron pa rin, no? Pero yung beach talaga doon yung maganda, kasi andun yung white sand. Dito mabato. Ang pwede nyo lang gawin dito, mag-fishing. So dito sa part na to, medyo malilim kasi nasa gilid na siya ng bundok. So kung pupunta kayo ng falls, magdala kayo ng mga snacks or tubig. Lalo na kung alanganing oras kayo pupunta. Pasunurin natin si Neo. Yan. So para kahit tayo lang mag-isa, wala tayong kasama, kailangan natin ng videographer na susunod sa atin, kukuha ng video, pwede yan kay Neo. So susunod lang si Neo. Kahit bilisan natin ng konti, kaya niya pong humabol. Pero may limit lang po ito eh. Kung nagmumotor kayo, medyo mahirapan siya humabol kasi limited lang po yung speed ng automatic mode ng DJI Neo. So daan tayo dito para makita niya yung view ng dagat. Ayan. Tapos nire-record ko yung audio gamit yung DJI mic papunta dito sa DJI Action 4. Pero pwede tayong mag-save ng audio gamit po yung cellphone lang, kahit wala kayong microphone. Yung Fly More app, yun yung gagamitin ninyo para i-save yung audio. Tapos lapit na kayo, kusa na siyang maglalanding. Yan. Save natin yung battery para makakuha tayo ng magagandang footage dun sa falls banda. Ang maganda dito kay Neo, ayun, nakapasok yung kanyang gimbal, kaya kahit ilagay lang natin sa mga bag para ready to shoot siya anytime, hindi siya masisira. Yan. Ang downfall niya lang, hindi niya kaya yung malalakas na hangin. Pero kung lower shots, tapos hindi naman ganoon kalakas yung hangin, kayang-kaya ni DJI Neo. Dito sa parte na to, makikita po natin yung Chinese temple. Dito lang po yan sa sitio Sabang. Ano yun? Quan He Temple? Quan Ha Temple. Yan. Tapos sa unahan, hanggang dyan na lang po yung mga motor kasi hindi na po makakapasok doon sa loob. Tapos andyan din po yung bantay, so kailangan natin magbayad sa area na to. Mula doon kanina hanggang dito, dyan madalas nag-i-spot si Sabang Angler, si Master Eli. Dyan siya nakakuha ng mga talakitok pag nagpapanabi yung mga dilis. So ito po ay CBST rin. Minamanage po siya ng mga katutubo. Ang galing oh. Mayroon silang tinatong-patong ng mga bato. Ayos ano.
Oh, ha? Dito muna tayo sa information. Huwag mo lang po. Mag-login lang tayo dito. Oo. So, ang entrance fee dito, 100 pesos. Yan, tulong na rin natin sa mga CBST. Sila kasi yung nag-maintain ng area. Actually, pinaganda nga nila yung daanan. Pero sa foreigner yan, sir, 150. Pag foreigner, mas mahal 150. Sa mga local, 100 lang. Yan, inayos na nila yung daanan. Unang punta ko dito, mahirap, malalaki yung bato. Pero ngayon may trail na siya. Yan, sila rin nag-maintain at naglilinis dito sa area. Kaya tulong na rin natin sa mga CBST. Alamin natin yung kwento ng Piamalaguan Piamalaguan Falls. dito sa Sabang. So, ano po yung kwento dito sa... Ang maikukwento Falls. ko lang sa Sabang Falls, yan ay noon daw na panahon, may babae raw diyang inkantadang naliligo. Ang nadatna ng mga luluhin namin na ang sabon niya ay gugo. Gugo. Mahaba raw ang buhok niya. Tapos naliligo raw diyan. Ay, grabing haba raw ang buhok niya. Kala nila raw kung sino lang na babae. Yun pala, inkantada. Yan. Na malaking himala. Ang ganda raw ang pagkahiga ng babae na yan. Pero ang buhok niya raw, lampas na rin sa paa niya. Yun po yung itsura ng falls. Opo. Yung Yan. daluyan ng tubig, parang yun yung buhok Opo. niya. Yan. Kaya yan, inkantada. Yung tantara. Opo. Maraming pupunta dito na mga turista. Marami po kung may panahon sila, marami nakapunta dito. Opo. Pero pag wala, ay wala rin talaga. Kung minsan nga, zero kami. Zero. Opo. Ayan, so inimbitahan namin yung mga turista, yung mga local, pati mga dayuhan, na bisitahin din po yung Piamalaguan Falls dito sa Sitio Sabang. So pagdating niyo po na Sabang, left side, lalagpas kayo ng Chinese temple po, no? Ayan. So meron silang sinisingil na minimal lang naman, hindi naman ganun kalakihan na entrance fee para sa pag-maintain nung lugar. Tapos tulong na rin natin sa mga CBST, sa mga community na nangangalaga dito sa lugar. So yung katutubo po na nangangalaga dito sa Sabang Falls o yung Piamalaguan Falls, yung mga katutubong Tagbanwa. Sila po yung ethnic group dito sa area na to. Kasi no, sila inayos nila yung daanan. Kaya mas convenient na puntahan yung falls. So ngayong summer, ngayong tag-init, maganda po ito pasyalan. Kung kayo po ay taga Puerto lang, baka hindi nyo pa po napupuntahan ito. Pasyalan nyo naman para ma-enjoy nyo na yung lugar, malamig. Tapos nakatulong pa kayo sa community. Yan. So yan po yung isang objective natin sa When in Palawan, i-promote yung mga CBST sites para direkta tayo nakakatulong sa mga communities. So ito po yung water source nila. Oh. Yan, patubig, no? Lakas. Galing po yan dun sa taas. So naiinom ng mga nakatira dun sa baryo. So yan, pasusunodin natin si Neo. So malapit na tayo sa falls. Sa unahan lang daw po ng kulay puti na bato. Doon daw po walang signal. Meron lang na nilagay na parang flag marker siya para malaman kung saan yung merong signal. Yun lang daw talaga yung meron doon sa area na yon. Alright. So ito yung dadaanan natin, no? Medyo mabato. Ay, naiwan. Naiwan yung ating drone. Ano siya? Pinalipad natin ulit yung Leo. Kasi kanina inadjust ko siya ng far. Tapos mataas. Sumasabit siya doon sa mga dinadaanan natin na mga puno. So ngayon flat lang yung height niya. Papasunurin na natin siya. Diyan siya sa likod. Yung Neo po walang sensor sa front, back, side. Kaya pwede siyang sumabit. Hindi kagaya ng ibang mga drone na automatic pong huminto pag may mga obstacle. Pero ito goods na for beginner. Ayan, meron tayong kasamang videographer. Yung ating drone. Kinukunan tayo sa likod.
Ayan. So ang ganda, pwede natin isama. So pwede rin tayong tumakbo. Paabulin natin yung ating drone. Alright. So itong bundok na to ay environmental protection area. Unwanted human activity. Diyan sa bundok na yan. So protected area siya, igalang po natin yung ating kalikasan. Sumunod po tayo sa mga batas at regulation na itinakda. Pas niyo po dito sa bato na to. Malapit na. Yan po may mga marker na ito ay protected area. So itong bato na to, paglagpas niyan, falls na. Piyamalaguan or mas kilala bilang Sabang Falls. Actually, ang ganda ng view. Napaka ganda ng sikat ng araw. Yun, yung may flag na yun, doon lang daw may signal. Medyo malayo-layo pa pala, galing dun sa puting bato. Pero tingin ko mga 20 minutes lang siyang lalakarin. Hindi na kaya abot ng mga 30 minutes kung tuloy-tuloy. Yan o, yung pinaka kanto, yan na po yung falls. So ito, malapit na talaga. Paglagpas natin dyan sa may bato na yan, yan na yung falls. So sulit. Time check, alas 12 ng tanghali. So eksakto 30 minutes yung paglalakad. Pero yun po ay tumagal tayo na kapag interview tayo doon kanina tungkol sa kwento ng falls, yung Diwata. Tapos nagpalit tayo ng battery, nag-download tayo ng photos kasi napuno yung ating drone. So yun, 30 minutes kasama na lahat yung hinto natin. So malapit lang talaga siya. Mga 20 minutes nga lang kung tuloy-tuloy. Kung mabilis-bilis kayo maglakad, so mga 15 siguro, kayang-kaya siya. Lapit na. Ito na. Alright. Ganda ng daanan. Inayos nila. Yung first time ko po pumunta dito, ganyan yung dadaanan, no? Ganyan mga bato. Kaya mahirap puntahan. Masakit sa paa. Pero ngayon dahil inayos nila yung daanan, mas madali siyang lakaran. Ito na. May bihisan din dito. Kubo-kubo. CR ata. Oh, bihisan. So sakto, mainit. Palamig muna tayo dito sa falls. Hindi tao pala. Alright. Dito na tayo. Ganda. Ay, hello po. Yan na, dito na tayo. Hintayin lang natin mag-update yung kanyang... walang signal pala. Ayun na, home point updated na. Lakas ng hangin.
Meron pa pala doon sa taas. Subukan natin akit pa ng mataas. Nakatakot kasi hindi ko makita yung ibabaw, baka sumabit. Malakas pa yung hangin. Taas na. May falls pa dun sa taas, oh. Pero bawal ata akyatin. Yan po yung kwento kanina nung nakausap natin. Yang daluyan ng tubig parang buhok ng diwata. Yan. Ligo muna tayo. May ginawa silang paliguan dun sa baba, oh. Kung gusto mag-swimming ng mga bata, pwede. Dito sa taas, pwede rin. Akyat dito sa bagsakan mismo ng tubig. Dito tayo pupunta. Ligo muna tayo. Ligo muna tayo mga kagala, para presko, no? Maibsan yung init. So dito tayo sa bagsakan ng tubig. Yan, oh. Ligo muna tayo. Wala naman tayo mababasa. Ang lamig. Oh. Custom drip. Ang lamig. Lamig, grabe. Nakaka-relax. Yung init kanina nawala dahil sobrang refreshing dito. Ano, meron pang parang upo-upuan. Sarap. Libre masahe. Sarap. Sarap dito. Sarap maligo. Mas malakas pa raw yung ano dito. Mas malakas yung tubig pag tagulan. Ngayong summer, meron pa rin pero hindi siya ganoon kalakas. Pero pwede pa. So huwag niyo hintayin na sobrang init. Kasi sa napuntahan ko na ito dati na El Nino, ano, hindi na, parang ano lang siya, parang kanal lang yung dumadaloy. Hindi tulad ngayon malakas. Para sa infinity pool. Yung paglabas ng tubig galing sa falls doon sa taas, diretso po yan diretso siya dito sa dagat. Tapos may ginawa silang maliit na pool na pwedeng paliguan ng mga bata, banlawan. Tapos yung saunahan, dagat na. Unang beses ko pong napuntahan itong Piamalaguan Falls, or mas kilala bilang Sabang Falls, na ganito kalakas yung tubig. Kasi yung unang punta namin way back early 2000, mahirap pa yung daanan, mabato. Tapos yung tubig parang umaagos lang kasi ano yun tag-init. Pero ngayon March pa lang, malakas pa yung tubig, oh. Samantalin natin yung lakas ng tubig kasi baka pagdating ng summer or ng El Nino
humina na yung tubig. So hindi nyo may enjoy. So ngayon nag-enjoy ako sobra. Halos solo ko yung lugar. Umalis na yung nakasabay ko kanina na isang pamilya. Solo ko yung falls. Ako lang mag-isa dito. Mag-aalaw na pa lang yata ng hapon. Maya konti, papatayo lang ako, tapos babalik na ako doon sa ating campsite para magbihis. Then pupunta tayo ulit sa isa pang spot. So yun lang po, sana supportahan natin yung mga CBST tulad nito, itong Piamalaguan Falls o mas kilala or Sabang Falls, para makatulong po tayo sa mga community, no? Lalo na po yung mga kapatid natin, mga katutubo. So let's support yung local. Maraming salamat. See you in the next adventure. Bye bye.